So, ito na yung pangalawa nating self-stirring mug na demonstration. Kasi yung una nating stirring mug ay hindi pumasa. May factory problem. So, naka-decide ako uli na mag-change item. Kasi nga wala yun. Supply yun. So, ito yung part 2. So, at this time, subukan na siya uli, iti-test natin. Nang nakita yung unang video ay wala talaga yun, may leak. So, kasi parang nagustuhan ko yung style niya o sistema niya o yung pagkagawa. Kasi nga self-stirring, hindi ka na gamit ng kutsarita para mag-mix ng iyong kape. Para mas maganda kasi yung mixing niya kasi parang solido yung pagka-mix. So now subukan natin uli self-stirring mug. Ngayon this time pula yung kulay. Ganun pa rin di battery triple A. Ito merong takip, yung dati walang takip. So siguro ngayon baka ito'y gagana na at nang makainom na tayo na maayos at kasi minsan tinatamad tayo na mag-stir ng ating kape manually sa kutsarita. So ito ay may makina, may motor o dynamo sa ilalim. So now uulitin natin ang proseso. Gawa natin ng obserbasyon at kasi nung binalik ko yon, sabi ko palitan kasi may leak ganito ganyan. Okay naman yung customer service nila ay accommodated naman sa pag-response ng mga complaint ng mga consumer. Basta as long na meron kang tong resibo ay walang problema. Basta hindi ka lang nag-supersede doon sa expiry o nag-due yung pizza ng pagbili mo sa kanilang warranty limit. So ang ano dito, iba na naman yung blade niya, hindi naman yung parang ilisin ng eroplano. Sa loob ay parang cage yung spiral blade. At ganoon pa rin, ito pa rin yung body niya, stainless at plain sheet. At yung last time maganda sana yun kasi hindi plastic ang loob. Ngayon this time plastic naman, nabaliktad din naman. Yun lang ang hindi din maganda nito, yung negative sa kanya kasi plastic sa loob, which ayaw ko pa naman yung plastic. Pero for the reason na tayo ay mag review o although baka magamit yung, hindi ko lang siguro kapihan, baka may iba pa nating pwede nating gawin itong mixing tool na lang sa mga ibang bagay. Pero tingnan natin kung gaano o yung sealing niya sa mga fluids o liquid, kung hindi ba siya mag-leak. Kasi ang tubig pag makasilip yan ng mga kunting kahit maliit lang na millimeters o micrometers sa mga areas ay talagang ang tubig ay maglilik iyan at maghahanap ng labasan. So now may coffee tayo dito uli at gawa tayo ng kape. Ilalagyan siya natin uli ng ating Nestle at itong asukal, tagatin ng asukal para makita natin, makainom na tayo ng kape na maayos at wala na tayong abala sa ating pag-inom, lalo ng umaga. Ayun na natin na kasi pindot-pindot ka na lang at siya na mismo ang mag mix ng iyong kape sa mga tamad na ayaw na niyang mag mix ng coffee nila gamit ang kutsara. So
Ginawa talaga ito para sa mga tamad, itong tasa na to. Last natin nilagay ay coffee mate at kasunod nito ay mainit na tubig at pakulo tayo dito sa ating kettle, electric kettle, nang masubukan na natin na matakam o inom na natin ng yung na-mix niya na balanse ang yung balanse ang paghalo sa gamit itong dynamo niya. So hinantay lang natin ang ating mainit na tubig. Pakulo tayo for couple of 2 minutes. Ayan na. Meron ng mainit na tubig mga kaibigan at natin na itong makikita, maobserbahan kung mayroon pa ring tutulo sa ilalim ay hindi na tayo magpatuloy sa paggamit ng self-stirring mug coffee kasi wala sablay yung una. Pero ito, subukan natin mga ilang minuto ating tingnan. Sa aking obserbasyon, parang pass ito sa quality kasi wala akong nakitang may tulo sa ilalim. Parang okay ito. Nagkataon lang siguro nung una nating nabili o napili na coffee mug yung itim ay may problema. So ito wala talaga So okay to na self-stirring mug na napili natin. So ilan lang siguro sa mga stocks nila ay meron talagang mga faulty product. So thumbs up nito at walang tulo Okay siya at wala akong namalayan na medyo mga kahit talsik sa ilalim o any escaping liquid. So yes, ito na yung pass. So salamat at makainom na tayo ng maayos at like and share everything under the sun. Tuloy-tuloy ang ating gising at huwag kalimutan follow for more and like and share everything under the sun channel. Over and out.